Helpful, helpful po siya. Okay, sige Okay po. naman po. Ayun, Thank thank you. you. Thank you po. How about si Sir Joel? Kaka-on lang po kasi ng kuryente kanina. Kaya nung nakita ko yung pre-test link na yun is, naku, baka alas 8, wala na. Kaya medyo nag-rush ako. May na-miss out na po akong mangilan-ngilan din po. Pero yung pre-test is I think is very useful, lalo na sa sa mga situations like in live uh, band setup. Kapag tayo pa yung musikero, may mga instances na kailangan natin mag-decide in few seconds kung paano dadalhin yung, halimbawa, yung key ng pambabae, hindi pwede sa key ng lalaki. So I think para sa akin, yung speed plus yung accuracy, how to respond on uh, uh, time pressured situation. Ayan, thank you, So sir. far, okay na po, maganda na. Ilan po yung nakuha niyo, sir? May mga ilan-ilan din ako mali. Yan, it's okay. Okay. Thank you po. Dalawa pa. Okay, let's have Jenna. By the way, si Jenna is my daughter. Jenna, what's your answer? What did you feel about the exam? Yun din po sana yung sasabihin ko. It's all about stock knowledge po for me. Kasi wala naman po talaga akong masyadong alam sa mga notes. And I was also looking for more improvement pa po. Ilan nakuha mo? 14 po. 14. Salamat Google. Nag-Google ka ba? Okay. One more. Sige po, isa pa po. Sino pa po ang pwedeng mag-share ng kanyang sagot? Si Pastor Genesis. Genesis. Pas, di ko alam kung ilan yun nakuha ko pero some of other question, honest ako, hindi ko alam talaga. Ah, Tilokano, pinalpalaranak, nga magyaman na kanapo, justa masursarwa ka, tirabi nga to. Let's pass. Amen. Sa mga hindi nakaintindi, sabi niya, chinambahan na lang daw niya yung iba. And for grace ni Lord, kasi matututunan natin yung mga yon sa subject na ito. Actually, ang music theory ay napaka-broad, napakarami po. Kumbaga, certain topic pa lang ay kaya na niyang isang subject na. For example, yung chord. Kasi ang chord po sa music ay unlimited. Technically, kasi you can add one to other chord eh. One, kumbaga major over minor, mga ganun. Kaya hindi talaga natin siya mabilang. Kasi we can create our own chord. Nung una tayong nag-aral ng music, akala natin sapat na yung major, minor, suspended, diminished. Okay na yun. Yun pala, as we go on, meron pa palang mga extended chords, yung mga altered chords, at kung ano-ano pa. Na yung mga chords pala na yun ay hindi pala yung mga hindi nagagamit, yun pala yung accessory or pampaganda sa music. Ano po? So may tanong po dito, sir, may I ask about piano as percussion? Okay. Para sa kaalaman po ng lahat, kina-classify natin ang instruments according to how they are being played. Hindi according to how they are being made. Kasi yung piano, may mga strings po yan. Kaya maraming nalilito. The piano ay mayroon siyang string kasi yung hammer, pag pinipindot natin yung teklado, yung hammer niya, yun ay tumatama doon sa string. Kaya marami ang nagsasabi na it is string instruments. At meron din naman nagsasabi na percussion kasi the way it is being played ay ini-struck natin. Pinapalo natin, hinahampas, tinatap yung mga keyboard. Although, the issue now is mayroong mga techniques na kung saan ino-open nila yung case ng piano at pwede nilang tugtugin at pinapluck yung string gaya ng pag-play ng harp.
Okay, lalo na yung ano na yung banda na yon, yung puro strings ang gamit nila tapos may piano, the piano guys yata yon. Okay? Okay, pero originally, if we are going to study the original concept ng piano, yung original na way ng pag-play ng piano is talagang percussion siya. Ngayon-ngayon lang siya na nag-evolve na pwede palang makagawa ng magandang music by plucking the strings or by tapping the strings. Yes po, tama po yon. So, it could be acceptable kapag sinabi nating strings, but most of the time, piano is percussion. Kasi the way how it is being played. Kasi sa pag-evolve ng panahon, even the guitar, ang akala ko lang noon, strumming, plucking, okay na. Yun pa lang, dami pa lang techniques how to play the guitar. Mayroon pa ngang iba dinidilaan na nila yung string, mga nagba-battle of the band sa labas, ano, nakakadiri, pero it's one of their way to play the guitar. Oo. Yung xylophone is a percussion also. Yeah. Pero ang xylophone kasi is talagang percussion siya kasi wala siyang string. Okay? Ayun. And we will delve deeper about this music theory at dito natin matututunan yan. Ayan. Gaya ng sabi ko nga, one topic pa lang yung chord could be one subject na siya at napakarami. Kaya ang kagandahan ng ating music course ay interrelated yung mga subjects natin. Let's say for instance, ngayon, pag-aaralan natin ang music theory, pero mapapahapyawan na natin ang proficiency. Kasi paano natin i-apply yung mga music theory, depende kung anong instrument ang gamit mo. Ayun. Ang kaganda ng music theory, whatever instruments you are holding, ay applicable ang mga ito. Okay. May tanong ako. You may answer or you may not. Okay. You may raise your hand if you want to answer or just unmute. Okay. Sa tingin ninyo, ang music theory ba ay kailangan sa ating church setting? Sa church setup natin. Kasi pag sinabi nating music theory, ang misconception kasi nila, it's about reading notes. Yun yung unang misconception ng tao. Ang tanong ko, kailangan ba ang music theory sa ating church setting? Yes Very po, Sir much Joel. po. Yes, Ma'am Janet, thank you. Yes, Sir Joel, do you have an answer? Yes po, we have to stay in time. Yes, all right. Thank you. All right. Alam niyo po ang nagiging problema ngayon, sabi nila, matanda na ako para dyan sa music theory. Kasi kinakabahan sila every time na mababanggit pa lang yung notes, ano, yung mga solfa syllables, mga G clef, at kung ano-ano pang mga clef. Natatakot na sila kasi ang hirap-hirap daw nakakalito, okay? But, mind you, music theory is not all about notes, it's not about solfege. It's only one part. Ang kagandahan kasi, yung nakasanayan natin sa church setup natin, meron tayong tinatawag na WIDO, OUIDO. It's a skill in music wherein you can play the music without reading the notes, without reading music. Pero we play by ear. Pinapakinggan lang natin at tinutugtog natin. It's the exact transcription yung tinatawag nating binabasa na music. Yung binabasang music, yung nakasulat sa notes, itinanscribe lang natin into widow. Pero lahat ng naririnig natin ay mayroon siyang counterpart kapag isinulat. Ayun. So sabihin na natin, yung solfege is the written music while widow is the heard music or the application of what is written on the sheet music. Okay? Or doon sa atin pong staff. Okay. So before tackling the topics that we have tonight, ngayon, let us discuss muna overview ng ating subject. Ano ba pag-uusapan natin dito sa subject natin na ito? Okay. Alright. AB Worship Ministry and Music Arts. Ang subject natin ay Music Theory. Ito po ang basic musical elements, including notation, rhythm, scales, intervals, and chord structures. This course provides a foundation for reading, writing, and understanding music within both sacred and general context. Bakit sacred? Ito po yung church. Gagamitin natin sa church. At general context, hindi lang siya pang church, pero kailangan nating matutunan.
And students will develop skills necessary for further study in music performance, composition, and worship leading. Of course, isama na natin dyan yung worship band skills at iba pang mga ah, ah, paggagamitan natin. Okay, 1 semester. Ang kagandahan dito sa MBS ay if mas maaga nating matapos yung mga modules, actually we can finish this kahit na 2 sessions lang. Ganun kabilis. Kung mabilis tayong magbigay ng mga outputs natin. Walang prerequisite kasi ito yung first topic natin when it comes to musicality. Credit units natin ay 3. Okay. Ngayon, sinubdivide ko siya into 5 modules. Pero ang kagandahan nito is we can jump from one module to another. At pwede nating balikan as a recall doon sa next na topic natin. Ganon. So, ang module 1 natin is Fundamentals of Notation. Okay, nandyan yung music stuff, the pitch, notes, values, and later on, mag-identify tayo ng mga notes. Very basic lang siya. Hindi natin pagtutuunan masyado ang solfege or note reading kasi meron tayong specific na subject for that, yung solfege and oral skills. Ngayon, sabi nung iba, hindi ko naman masyadong kailangan ang notations. Yes, possibly. Kasi sa church, nasanay tayo na letters, ganun. Pero may kaakibat na subject yun or topic yun, yung oral skills. Yan, yung oral, yung paano natin i-develop yung ating pandinig. At prerequisite yung solfege. Kasi hindi natin mai-explain yung naririnig natin kapag hindi natin isusulat. Paano natin ituturo sa bata that the object is red na hindi niya nakikita kung ano yung red? Ganun. Ganun sa solfege and oral skills. Paano natin may tuturo yung oral skills natin kung hindi nila nakikita kung ano yon? Ayun. Sa module 2 is rhythm and meter. 2, 4, 3, 4, 4, 4, 6, 8, 9, 8, and yung mga complex at mga halo-halong mga meter, yung mga hindi regular na mga meter. May mga 17, 11, 13, at saka iba pa. Okay? Next, Module 3, Scales and Key Signatures. Ito po, dito napapasok yung essential na I believe sana ito ang isa sa kung ire-require natin sa mga gustong mag-apply bilang mga music team member natin. Ito ang isa sa skills na kailangan nilang maipakita bago sila tuluyang maging member ng music team. Dapat marunong sila sa scale and the key signature. Ayan. Next is the intervals, which are important doon sa pag-construct natin ng mga chords. Most of our musicians, they know what G chord is, they know what E minor is, pero hindi nila alam kung paano na-construct. What is the theory or principle behind creating a chord? Gaya nga ng sinabi ko, ang chord po ay thousands at higit pa doon. Kasi pwede tayong mag-formulate ng ating sariling chord depende kung ano yung paghahaluin natin at hindi natin kayang i-memorize lahat yon. Ang kagandahan ng music theory, ang pag-aaralan lang natin is just the principle. One principle ay kayang-kaya mo nang malaman ang ilang chords. Kumbaga, isa lang ang i-memorize mo, pero ang katumbas nun ay 50 chords na agad. Ayan, pag naunawaan natin itong interval. Then module 5 is chords and basic harmony. Ayan. O, di ba? Partner din niya yung vocal harmony na subject natin. In preparation doon sa subject natin na yun, meron na kayong prior knowledge. Paano ba nangyayari ang harmony? Okay? By the way, you can interrupt me at any point. Pwede po kayong mag-unmute kung may mga questions po kayo. Raise your hand anytime. Okay, you can interrupt me at any time. Okay, ngayon, let's start discussing about the fundamentals of music notation. But again, hindi po natin pagtutuunan masyado. Just an introduction. Every time that I flash, you may screenshot or pwede nyong isulat. Okay. So, tingnan natin. Isa-isahin natin yung mga elements ng ating music notation. First, ay meron tayong staff. Ito yung 5 lines. Okay?
Dito sinusulat ang mga notes at iba pang mga symbols ng music. 5 lines and 4 spaces. Yun. Ang counting natin for the lines starts from the bottom. Yan. 1, 2, 3, 4, 5. At mayroon pa tayong nilalagay na mga notes above or below the staff. Yan. Gaya nito, hanggang E lang siya. Meron pang mga notes lower than E. Yan. Kaya gumagamit tayo ng ledger line. Spells as L-E-D-G-E-R. Yan. Ledger line. Ledger lines and ledger spaces. These are small lines located above or below the staff. Okay? To denote that the notes are higher or lower, na hindi na siya swak doon sa space na nandito sa staff natin. At para mas madali nating ma-memorize ang mga notes on the lines of, by the way, this is the treble clef or the G clef. Okay? Ito ay ginagamit usually sa mga high note instruments. Okay, guitar, and sa piano, this is for your right hand. Okay. Let's start with the lines. E, G, B, D, F. Meron tayong mnemonics. Every good boy does fine. Every good boy does fine. Para madali nating maunawaan, ma-memorize yan. Every good boy does fine. Starting from the first line. E, G, B, D, F. Tandaan ninyo, when reading the notes, always check kung anong clef siya. Di ba, ang pag-aaral lang naman natin ngayon is the treble clef and the bass clef. Kasi yung ibang clef, hindi natin masyadong nagagamit yun. Okay. So, tandaan natin to check always yung clef na ginamit. Kasi iba ang pangalan ng mga notes depende sa clef. Then sa space naman is face. No need for mnemonics. But if you want, father always comes early. Yan, laging umuwi si tatay. Yan, sa space. F, A, C, E. Yan, F, A, C, E. F, A, C, E. Yan. Review, E, G, B, D, F. Every good boy does fine. And then, F, A, C, E. Yan. Alright, next slide tayo. Ito naman sa bass clef. Ayun, nandun yung bass clef natin. Yan. Iba rin ang pangalan ng mga notes kapag nasa bass clef. Yan. For the lines, we have the G, B, D, F, A, or good boy does fine always. Yan. Good boy does fine always. At doon naman sa space, all cows eat grass. Yan. Pero may nakita ako sa Facebook, yung baka kumakain ng spaghetti. All cows eat grass. Pwede all cows eat getty. Joke lang. Ang corny, no? Yan. All cows eat grass or all cars eat gas. Yan. Maliban na lang kung hydro na yung mga kotse mo or electric na. So, hindi na siya applicable. Okay. So, yan lang po. Hindi na tayo magkakaroon ng quiz dito. Yan. Basta tandaan nyo yan kasi later on sa ating assessment, ipapaalala natin yan. Okay, let's proceed with our notes and rest. Notes are the symbols of sound. Notes are symbols for sound, while rests are symbols for silence. Yan. Ibig sabihin, pag nakakita ka ng note, tugtog. Pag nakakita ka ng rest, silence. Yan. Whole note. Whole note is equivalent to 4 counts. Which means, pag nakita ka ng whole note, you have to play or sing the note in 4 count duration. 1, 2, 3, 4. Yan. Nakadikit yung kamay ko, denoting that the sound is being held. Pag inalis ko, ibig sabihin, wala nang sound. Yan. So, 1, 2, 3, 4. That's whole note. Half note naman, it has 2 counts. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ayan. Quarter note, ito yung pinakasimple kasi it's parang nagbibilang ka lang normally. 1, 2, 3, 4. Kasi 1 count is equivalent to 1 beat. Ayan. Or 1 note, 1 quarter note is equivalent to 1 count. 8 note naman, this is 1 half count. So, paano natin bibilangin yung 1 half?
one and. Okay? Ang bilang natin is 1, pero dapat mayroong dalawang sound. 1, 2, 3, 4. Ayun. So, 1 and 2 and 3 and 4 and. Ayun. So, ginagamit natin yung syllable na 1 and. Yan. Or yung, yan, ampersand. Yan. 1 and. Denoting that the note is half note. Pero sa Koday method, which will be discussed sa mga future discussions natin, merong specific method ng pagbibilang. They use the different syllables. You can create your own syllables. Kung napapanood niyo, may gumagamit niya ng watermelon, strawberry, mga ganun. Okay? That's 8 notes. Sa isang bilang, merong dalawang beat. 1. Yan, 1 lang yung bilang natin, pero dalawa yung tunog. Sa 16th note naman, we use the 1, E, and A. Yan, 1, E, and A. Sa isang bilang, mayroong 4 na tunog. 1. Yan, 1 lang yung bilang ko, pero 4 yon. 1. Or 1E and A. Yan. 1E and A, 2E and A, 3E and A, 4E and A, 1E and A, 2E and A, 3E and A, 4E and A. Okay, quick review tayo. Whole note for counts. 1. Pwede nyo akong sabayang mag-clap sa inyong mga lugar. Ready, go. 1, 2, 3, 4. Yun po yung whole note. Half note. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quarter note. 1, 2, 3, 4. 8 note. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 16th note. 1E and the 2E and the 3E and the 4E and the. Yeah. Full rest kabaliktaran lang. So kapag mayroong full rest, tumahimik ka lang ng 4 counts. Yeah. So 1, 2, 3, 4 for whole note. Full rest naman 1, 2, 3, 4. Yeah. Madali lang siya sa unang glimpse, pero pag in-apply na natin sa kanta, medyo nakakaduling. Kaya sa ano po, sa course natin, isang subject talaga ang solfege kasi medyo mahirap siya in application. Okay? Alright, next. Mayroon tayong time signature. Yan. Top number, it denotes how many beats in each bar. Bottom number, what type of beats they are. Ibig sabihin ng 4 dyan ay quarter. Ibig sabihin, 4 na quarter notes ang pwede nating ilagay. So kung 3, 4, 3 quarter notes ang pwede nating ilagay. So the bottom number denotes type of notes. Kung 2, yung nakita mo, it's half note. Yan. Kung 8, it's 8 note. Kaya yung 6, 8 na time signature, 6 na 8 note ang pwede mong ilagay. The way we pronounce it is 4-4. Hindi siya 4-4. Walang TH. Kasi pag TH, fraction na po yon. It's 3-4, 2-4, 4-4, 6-8, 12-9. Yan. Hindi po siya fraction na mayroong TH. And dahil mahaba ang ating staff, we use bar lines to divide the staff at each divided staff ay meron tayong tinatawag nating measure. Yan. Kapag na-divide na siya, each space ay measure. So dito sa example natin, meron tayong 3 measure. By the way, pag nakakita kayo ng ganito, merong kasama ang treble staff at saka bass staff. Ang tawag natin dito ay grand staff. Madalas natin itong makikita sa mga piano, sa piyesa ng piano or sa choral, sa mga piyesa ng choir, wherein itong dalawang, yung soprano at alto ay nakasulat dito sa treble staff, and then yung bass at saka tenor usually ay nakasulat dito sa bass staff. Ayun. So, grand staff ang tawag natin dyan. Alright. Next, meron tayong tinatawag na accidental. At gusto kong intindihin nyo itong mabuti. Ang hindi ko nailagay dyan ay yung tinatawag nating tone and semitone. Yan. Tone, pag sinabi nating tone, ito po ay whole step. Pag semitone naman, ito ay
half step. Ayan, sige. Para maunawaan natin, mag-jump lang tayo dito sa isang topic na ito. Okay. Ito po yung tinatawag nating circle of notes or yung alphabet names. Merong 7 letters of music, 7 alphabet sa music. Okay, yung A, B, C, D, E, F, G, wala nang H. A, B, C, D, E, F, G. Tapos, each letter has sharp except for B at saka E. So, i-memorize nyo ito kasi essential po ito. C, C sharp. D, D sharp. E, E, F, wala siyang E sharp. F, F sharp. G, G sharp. A sharp. B, and C. Okay. Each note from C to C sharp, ito yung tinatawag nating semitone. Kalahating step pag magkatabi sila. Pero pag lumampas tayo from C to D, dahil mayroon kang nalampasan na isa, ito na ngayon yung whole step o yung tone na tinatawag. Yan. Ngayon, yung sharp, ginagamit natin to raise a note by a half step. So, tataas ka lang ng kalahating step. Yung flat naman, bababa ka ng kalahating step. Yung double sharp, tataas ka ng isang step or whole step. That means 2 semitones. Be careful of the term na ginagamit ko po. Double sharp means dalawang semitone. So kung galing ka ng C, pumunta ka sa D. Yan. C to C sharp is 1 semitone. C sharp to D is another 1 semitone. Yung natural naman sa pyesa, kapag nakakita tayo ng natural, it cancels. Inaalis niya yung bisa kung ano man ang naunang ginamit mo. Kung sharp yan, pagkadating mo ng natural, mawawalang bisa yung sharp. Kung flat yan, mawawalang bisa yung flat kapag dumating ka sa natural. Then meron tayong double flat. Kung ang sharp ay double sharp ay dalawang beses na tumaas, dalawang semitone, ang double flat naman ay dalawang semitone bumaba. Okay. Ayan. So, ganyan lang po dali ang ating first module. Pero may mga idadagdag akong topic para mayroon kayong assignment. Okay, magja-jump lang tayo sa ibang module. Pero bago tayo mag-jump sa ibang module, meron ba kayong mga katanungan, mga kapatid? Yan. Kung wala kayong mga tanong, pasend ng GCash. Pastor, tanong po. Yes po. Yung sa double sharp and double flat, di ba po yung double sharp, sabi niyo po ay dalawang semitone, half-half Apa. na tataas, and then Apa. yung flat half-half bababa. Apa. Bakit hindi na lang i-whole note? I mean yung Yes. i-whole na lang siya, kumbaga gawing isa na lang kaysa i-half-half pa. Yes, magandang tanong po yan. Bakit hindi na lang isulat na from C gawing D, hindi C double sharp, ano po? Sa layman's term or sa actual na ginagamit natin sa church, ganun po yung ginagawa natin kasi naka-letter po siya. Ano po, letter yung basehan natin. Pero sa actual po na pyesa, kaya kung pansinin ninyo, hindi natin ginagamit yung double sharp at saka double flat kasi letter na yung ginagamit natin. Pero sa pyesa, kailangan po talaga. Denoting that the note ay talagang nag-move siya. Ayun. Maide-demo natin yan doon sa ating solfege. Yan. Mayroon siyang specific purpose bakit kailangan ng double sharp doon sa pyesa. Sa pyesa po yun. Ano po? Pero sa letters na ginagamit natin sa church, hindi. Ayan. Kaya very seldom. Kaya yung iba siguro sa inyo ngayon lang din narinig or ngayon lang din nakita na meron palang ganyan. Ayun po yun. Meron po siyang specific purpose to denote na talagang nag-move yung note ng dalawang beses. Kasi sa mga pyesa, lalo na yung mga classical music, yung mga malilikot na movements, hindi lang siya naka-steady sa isang note, talagang dinadaanan mo chromatically. Ayan. Pagpapakita rin yun that note ay nag-move chromatically. Ibig sabihin, nag-move talaga siya per half step. Ayan. Mas maintindihan pa natin kapag naka-encounter na tayo ng example sa ating solfege. Ayan. Thank you po for that good question.
So, ang bottom line Thank you natin, po. we don't usually use that sa ating church kasi baka malito yung iba. Pero if we are using the pyesa, lalo na kung binabasa natin yung mga lead lines, mga bass lines, kailangan talaga natin itong double sharp and double flat. Ayun. Okay po ba, ma'am? Thank Alright. you, Any more Pastor. question? You're welcome po. Any more question, mga kapatid? Okay. So, kung wala na, let's move with our next module. Pero sabi ko nga, mag-jump tayo from one module to another. Kasi ang module natin ay Fundamentals of Music Notation. So, meron tayong learning outcomes and activities dito. Pero hindi na natin gagawin. Just for the sake of para mas mabilis natin na magawa or matutunan yung music theory, I will just give you some homeworks. Okay? Some homeworks na kailangan sagutin ninyo ng honestly. I mean, galing talaga sa knowledge natin. Hindi siya galing sa Google kasi si Google ang magigridan pag gano'n. Okay. Ayan, yung rhythm and meter. Ayan. Dito sa rhythm and meter, meron tayong simple and compound meters. Ayan. Dito, ang topic natin sa module 2 ay pag-add at pagma-minus placement ng mga notes. Okay? Pero lalampasan muna natin kasi gusto kong mag-jump doon sa chord and ito, sa chord and basic harmony. Doon tayo sa chord muna. Okay? Lalampasan natin. Okay? Ang kasama ng chord ay itong module 4 na interval. Mag-partner po sila kasi hindi ka makakagawa ng chord kapag hindi natin natutunan ang interval. Interval is the distance of one note to another. Ayan. One note to another. For example, from C to G, it's a perfect fifth. Ganon. C to E is a major third. Ayan. Okay. So, dito tayo sa chord. Para ma-unlock natin yung sinasabi ko kanina na napakaraming chord. Okay? So, gagamit lang ako ng ibang PowerPoint kasi nandun yung isang topic natin for the chord. Para ma-unlock natin at makita ninyo na napakarami palang chord at hindi lang siya iisang klase, dalawa, tatlo, apat, hindi. Marami. Okay. Naka-PDF. Wala akong PowerPoint. Ayun, meron pala. Okay. Ayan. Let me just share my screen. Ito po ay tinuturo ko siya sa keyboard. Ayan. But of course, applicable siya sa lahat ng instruments. Ayan. Anong nakikita nyo mga kapatid? Hindi ko makita yung aking sarili. View gallery. Okay, kailangan ko may full screen. Okay. Ganun pala. Ayan. Ayan, keyboard lesson siya. Lampasan natin. Lipat tayo doon sa may bandang interval. Ito yung accidentals natin kanina. Okay, lampasan natin. Interval. Ayan. Nakikita nyo po ba yung ano pong nakikita nyo sa ating screen? Ayan, interval. Ayan. Okay. If you have your other device, pwede yung picturean para masagot natin. Kasi lilipat tayo eh. I mean, baka mag-close, mawala sa screen ninyo ito. Picturean ninyo or isulat ninyo. Ang wala lang dyan, ang hindi na naisulat is yung number of semitones apart, 0. Yung 0 is the perfect first. Yung 0. Yun lang yung nawala. Okay? Tignan nyo po. Tignan nyo mabuti. Ayan.
Okay na po ba tayo? Pa-comment kung na-screenshot nyo na po or pa-react kung pwede na tayong mag-start. Okay, sige. Move tayo dito. Kasi dito tayo magkukuha ng assignment ninyo. Kaya intindihin nyo mabuti. Pag meron kayong hindi naintindihan, interrupt me immediately. Kasi the more na lumalayo tayo at ninyo pala naintindihan, lalo tayong maliligaw. Okay. So, intindihin natin, paano ba nagawa yung mga chords? Yan. So, mayroong formula. Doon tayo sa chord formula. Umpisahan natin dito sa major chords. Okay. Ayan. Kung papansinin ninyo, ang chord formula natin for major ay meron tayong tonic or perfect first, major third, and the perfect fifth. Hindi yata nag-a-appear sa inyo. Hindi lumipat. Lumipat na po ba? Parang hindi lumipat. Nakikita nyo po ba? Hindi lumipat sa screen ko. Wala. Okay. Nahuhuli. Nagahang. Okay. Sige, stop ko lang. And kuha tayo ng ibang anggulo. Ayan. Ayan. Alright. Ayan. So, kung titingnan ninyo yung copy ninyo ng interval, ang formula daw ng major ay tonic or the zero. Yung perfect first zero yan. Major third, ilang semitones yon? 4. 4 semitones. And then perfect fifth, meron tayong 7 semitones. Kaya kung naalala ninyo yung cycle ng notes natin kanina, yan. For the sake, yan, dito tayo, tignan natin. Yan, i-convert natin sa keyboard. Each note ay semitone yan. C to C sharp, semitone. Yan. Ngayon, sabi natin kanina, yung major, ang formula niya ay C. Ibig sabihin, perfect first, ibig sabihin yung C ay hindi siya aalis. So, isusulat mo na ngayon yung C. Tapos, susunod ay major third, which is 4 semitones. So, from C, this is 0. Jump tayo ng C sharp. 1, 2, 3, 4. Kaya nakuha yung E na kasama niya. And then, the perfect fifth is 7 semitones. E, F, F sharp, G. From E is 4, 5 sa F, 6 sa F sharp, and then G. Ayun. Meron ba tayong highlighter dito? Pen. Laser. Wala akong laser. Ayun. Okay. E is 4, F is 5, 6, and 7. Ayan. Isa pa. Yung G. Okay, kunwari yung G. Same formula. Kung G major ang kukunin natin, yung 0 natin is G. 0. Ang next na bibilangin natin is the 4 semitones. So from G is 0, G sharp is 1, 2, 3, and 4. Kaya nakuha natin yung B na major third. And then 7, 4, 5 sa C, 6 sa C sharp, D is 7. Kaya nakuha natin yung GBD na kasama doon sa major chord. Kaya pag nag-play kayo ng G major chord doon sa gitara, ang lahat ng mga tumutunog doon ay nothing but these 3 notes. G, B, at saka D. Wala na. Okay? Mayroon lang higher octave, lower octave, pero yung note lang na yun, G, B, D, nothing else. Kapag meron kang pinindot na ibang note, hindi na siya G major chord yun. Ayun. Kaya pag lumipat ka ng ibang string, iba na yun. Kaya yung G9 na tinatawag, G add 9, yung gitara is yung dalawang string natin, yung 1 and 2 string,
magkadikit. G add 9 ang tawag doon. Kasi meron siyang letter, sorry. Hindi, it's G pa rin pala. G. Pag gusto nating mag G add 9, lalagyan lang natin ng A. That is on the 3rd string, 2nd fret. Dadagdag lang natin yon para maging G add 9. Kasi meron siyang A. Maintindihan natin mamaya yung ibang klase ng chords. Okay. Para matest kung naintindihan niyo ang major chord. Kung kukunin ko ang F sharp major, ano yung mga kasama ng F sharp major? Bilang tayo, paki-chat na lang yung inyong mga sagot. Ano ang kasama sa F sharp major? Ano yung mga kasama sa F sharp? Ano yung mga notes na kasama sa F sharp major? F sharp, G sharp, and A sharp. Okay, try again. Try again, Ma'am Roan. Sabi ni Sir Joel, tama yon. F sharp, A sharp, C sharp. Tama yon. Try ninyong bilangin sa inyong end. Paano naging F sharp, A sharp, C sharp? Yan. Yung kay Ma'am Roan, ang F sharp to G sharp is 2 semitones lang siya. Or 1 whole step lang siya. It should be 2 whole notes, whole step. Yun, or 4 semitones. Isa pa. Okay? Except si Sir Joel. How about D sharp major? Anong sagot natin sa D sharp major? Ano yung mga notes na kasama sa D sharp major? From D sharp, bilang tayo ng 4 counts. Start tayo sa D sharp. D sharp is 0. E is 1. F is 2. 3 yung F sharp. Then meron tayong G. Okay, then going to 7. D sharp, G, A sharp. Alright, yes, tama Ma'am Roan. Yan, D sharp, G, B flat. Yes, tama, B flat. Okay. Ayan, okay lang muna ngayon. I-allow ko kayong gamitin ang sharp or flat. Pero sa formal setting, mayroong specific time kung kailan gagamitin ang sharp at saka flat. Pero for the sake of familiarity sa ating chord, you may use whatever you want. Pwedeng flat, pwedeng sharp. Okay, so naintindihan na natin yung major. So, kung beginner yung tuturuan natin, by the way, ang music course na ito is not only intended for your skills to be developed, pero matuturuan din kayo kung paano magturo sa mga bata, lalo na yung mga first time talaga. So, if you will teach the child or the student ng chords, ang typical na tinuturo natin, ganito ang C, ganito ang D, ganito ang E. Matutugtog niya yung chord na yon, yung major chords, sabihin na natin yung 7 major chords, C, D, E, F, G, A, B. Pero, kapag nag-sharp na siya, hindi na niya alam. Bakit? Hindi niya alam yung formula. Unlike, kapag tinuro natin yung formula, kahit isa lang yung ituro mo, alam na niya agad yung 12 na chords. Alam niya yung C, C sharp, major, D major, D sharp major, yon. Kaya ang ituro natin is the foundation. Kung paano nabubuo yung chords. It's the perfect first, the major third, and the perfect fifth. Okay. So, suppose alam na natin yung major. Ang major natin ay perfect first, major third, at saka perfect fifth. Okay. Ngayon, pag nag-minor tayo, madali na lang. Kasi, kung titingnan ninyo yung minor, mayroon lang isang note na naiba or isang interval na naiba. Kaya siya tinawag na minor kasi yung major third, naging minor third. So, that means kung alam mo yung formula ng major na perfect first, major third, tsaka perfect fifth, papalitan mo lang yung isa doon, alam mo na yung minor. That means sa isang upuan, wala pang isang oras, alam na niya agad ang 24 chords.
Pero yung ipapatugtog natin yung major tsaka minor kaagad, ay baka sa isang linggo hindi pa niya ma-memorize yung major tsaka minor. Pero kapag tinuro natin ang formula ng major at tsaka minor, alam na niya agad 24 chords, 12 na major, 12 na minor, wala pang 2 minutes. Yun po yung kagandahan kapag tinuturo natin ang chord formula. Okay? So kapag alam na natin yung major, sa minor, nagbawas lang tayo, minor third, nagbawas lang tayo ng kalahati or 1 semitone. Doon, pagdating natin ng suspended, mas madali na naman. Kasi meron na siyang idea doon sa minor, pagdating niya ng suspended, ang magdadagdag lang ay yung gitna. Yon, yung gitna lang ang nagpalit na naman. Sa perfect fourth from major third, galing doon sa major na P1, M3, tsaka P5, yung major third natin naging P4. Yan. So, ang suspended fourth natin ay P1, P4, at saka perfect fifth. Ayan. So, ang interval nila ay 0, 5, at saka 7. Nadagdagan na ngayon yung 12 chords na alam ng bata. Instead na 12 major tsaka 12 minor lang, plus 12 ulit kasi suspended. Ilang chords na yun? 36. Imagine 36 chords agad, wala pang isang oras. Nagkakape na kayo, nag-ice cream na kayo, meron na siyang 36 chords na nalaman. Sa gitara, mas mahirap, Kasi ako, ilang buwan kong minaster yung GE minor CD. Kasi hindi tinuro sa akin yung foundation ng chord. Pero sa keyboard, mas madali siya or kahit na anong instrument, kapag tinuro mo ang formula, 36 chords agad, akalain mo yun. Sa diminish. Sa diminish naman, pagdating ng diminish, basta alamin mo lang yung formula, yan, perfect first, minor third, tapos A4 or diminish 5. Kaya kailangan mag-print muna kayo for the meantime yung interval copy ninyo. Ayan. Ayan. 19. Yun. Naintindihan po ba? Any question? Magtanong po kayo kasi ibibigay ko na po yung assignment ninyo. Okay, kung wala kayong tanong, ibibigay ko na po yung inyong assignment. Ito po ang assignment natin. Okay. Kumpletuhin ninyo ang chord from C hanggang B. Ibig sabihin from C, C sharp, D, D sharp, E, F, F sharp, G, A sharp, G sharp, A sharp, at saka B. Anong chord? Anong chord yung tutugtugin ninyo? Yan. Ang chord na tutugtugin ninyo ay major 7th. Yan. Major 7th chord. Yan. So, ano ang formula ng major 7th chord? Meron tayong perfect first, major third, perfect fifth, and major 7th. By the way, kapag small letter, minor siya. Small letter M, minor. Pag capital letter M, major. Ayan. Ayan. Nasundan po? Ayan. Ayan. Major 7th chord. Kukumplituhin nyo lang siya. C hanggang B. Yan lang po ang assignment ninyo. And then, review kayo sa mga notes. Ayan. So, mukhang matatapos natin ng 3 setting itong course na to. Itong subject na ito. Ayan. Pero huwag tayong pakampante kasi merong individual assessment at saka merong group assessment. I-assess ko po kayo one-on-one. I'll be conducting interview recitation kasi wala tayong recitation. Ayun, may pa-games si Pastor Eric. Magpapa-Gcash. Gcash pa? Games. Ayun. May question po ba? Ayan.
Yan po yung assign. Uy, 200. Kasama po ba ako, Pastor? Ayan. Paano ipapasa? Gagawa ako ng Google Classroom. Tignan ko kung possible. Kung hindi man, via PM or via Google Drive. Ay, hindi pala pwede ang Google Drive kasi magkakatinginan kayo ng sagot. PM na lang. I-PM nyo na lang po sa akin. Ayan. Tignan namin kung paano makakapagbigay ng ibang means of submitting the the output. Ayan. O sige. Kung wala kayong tanong, ipapasa ko kay Pastor Eric para sa ating pag-games. Ayun. Sige po, Pastor Eric, take it away. Yan, hello po. Share ko lang ito para i-download ninyo. Games ito, pataasan, screenshot, tapos screenshot nyo sa loob ng 1 week. Ewan ko lang kung hindi kayo maging bihasa. So dapat, i-add natin yung treble clef pa lang po ngayon, pas o may bass clef na? Meron na pong bass clef, nabanggit na po. Ayun. So, dalawa dapat para mag sila sa bass clef, sa bass clef at saka sa treble clef. So pag inad yung dalawang score, yun yung highest. Ang deadline natin ay Monday. Yan, kasi Tuesday 'di ba yung class natin po. So i-share screen ko lang para makita ninyo. Yan. May nakikita na po kayo. Screenshot niyo po. Staff Wars. Staff Wars. Yan. Ang ganda po nito kasi pag may nawala tinuturuan ako sa nawala. Naka-share screen Naka lang siya, maliit lang sa lower left. Okay. Ay, sa'yo yun siguro sa screen mo. Hindi pas. Ayan, okay na po. Hindi. Ayun, nawala. So, ay gano'n, ulit. nawawala kapag gano'n. Yan, ganyan lang. Ayan, meron. Okay, sige. So, ganito, i-install nyo to, Staff Wars. Ilalagay ko na rin sa group chat yung link. Copy link natin. Ito, share. And then, ito po yung lalabas. Ayan. Kita nyo po? Hindi. Lumiit. Kita po. Ayan, Opo. kita. So, lalaruin nyo lang yan. I-play nyo. Pili kayo kung ano ang... Pastor, may bayad. May bayad? Walang bayad to. 44.18. I-EX nyo lang. Sige, bilhin nyo na. 34 lang naman, pero gagaling naman kayo. O, di ba? 34 lang yan. Kaya niya yan. Kasi talaga as in, yung mga estudyante ko, ito kasi ang pinapagamit ko sa kanila. Download nyo sa Play Store. Ewan ko kung meron sa iPhone. Kasi nakaka-enjoy siya kasi bibili siya talaga. Titirahin ng space, kaya Staff Wars. So, pag tinira nyo, nakaka-enjoy din siya. Di ba? Hanggang bibilis yan ng bibilis. Tapos nakikita nyo sa baba, correct, 9, sabi niya. So may 3 lives po kayo dyan. Yan, meron pang pa-suspense na tugtog. Ewan ko naririnig nyo, hindi ata nakashare yung audio eh. 99 sa iPhone. So ito, i-game over ko na para makita niya. Para ano niya. Ayokong makita yung na. So stop share. Screenshot nyo.
kahit sabihin natin 34, mapanalunan nyo 200. O di ba, we? Kung hindi, at least natuto kayo. Bibilis talaga kayo. So, pwede, dalawa yan ay marami siyang pwedeng pag-aralan sa bass clef at saka sa treble clef. Pwede. Kaya try nyo. Ito yung treble clef niya. I-back ko. Ne? Paano ba? Quit. Ayun. So, ito, yun sa treble clef niya. Ito yung sa bass clef. Pag dalawa, kaso itong dalawa na to, ata may bayad. Ay, okay, wala. So, ang dami. Ayun. O, di ba? Saan ka pa? So, ito, actually, maganda talaga to. Tapos, nung pinakilala ko to sa mga tinuturuan ko, ayun, mauna sila sa akin. Mas mauna sila sa akin. Kaya maganda, tayo rin mag-aral. Promise ko yun, no? Pinaka mataas na score, bigyan ko ng 200. O, Kasama saan po pa ba ako, kayo? Pastor? Tag 100 tayo, pas. Sponsor. Subject nyo to eh. So, ayan, basta bibigyan Sige ko, po, sige promise. po. Sige. Okay. Kung gusto nyo po ba kung ayaw, Gusto. mag-comment lang kayo Even ng Pastor, gusto. yes o nalilitan kayo. Pag nalilitan kayo, edi ano na lang, mga 1,000 ganun. So, Sige, may ganun eh. magdagdag ako ng 200, Pastor. O, tamo? Para 400. O, grabe. meron tayong first, second, third. O, yun, sige, maganda yun. First, second, third. 400 is 200. Ano yung third? 100. 200 plus 200 ulit. Gawin nating paano maging per second, third yun? Mag-solicit pa tayo ng 200 para 1, 2, 3. Sige. Madali lang yan. No? Kahit 300 C first, 200 seconds, 100 C third. O sige, sagot ko na yung 100 ulit. O, bali 300 na. Ayun. 600. Okay. So, yun po. Ito, i-send ko na rin dito para maklik nyo and then sa GC. Actually, marami din pero ito yung pinaka nakaka-enjoy sa lahat talaga. So, meron ding mga musical piece na um, every time na maririnig ng phone nyo, tsaka lang siya mag-move on. So, meron ding ganun na i-send ko. Using your piano o kahit gitara kasi maririnig din naman ng tone ng guitar yun eh. So, music note siya and then kapag narinig niya yung guitar or yung piano piece, yung piano pitch pala. So, melodic siya muna. So, sensitive yung phone na marinig siya, madedetect niya, then mag-move on sa next note. Yung maganda rin yun. So, dito muna tayo. Yun lang. Thank you po. Alright, thank you very much. Saan ka pa, ano? Nag-aral ka na, nag-enjoy ka pa, nagka-Gcash ka pa. Okay. So, by the way, lahat ng mga lessons natin each week, prerequisite po 'yun for the second level. Every time na mababalikan natin yung topic, for example, yung chord, pag binalikan natin 'yon, mas mahirap na. Kaya prerequisite na i-master natin yung kung ngayon major, minor, tsaka diminished, perfect chord, suspended. I-master nyo yon kasi the following chords na i-release natin ay mas mahirap na hanggang sa extended chords na siya. May mga 11, 13 na mga ganyan na mga chords. At kung hindi nyo na-master yung basic, mahihirapan kayo doon sa next. Same with the notations. I-master natin yung counting, yung rhythm natin. Kasi pag nag-present na ako ng dotted notes, double dotted notes, at kung iba-iba pa, mas mahirap na. Ayan, then i-master din natin yung staff wars. Kasi kapag nag-present na tayo ng mga ledger lines, mga octaves, mga harmonic, mga dalawa or tatlong mga notes, mas madali na sa inyo. Mas madali ninyong mag-grasp. Ayun. Sige, yun lang po ang rule ko po dito sa subject na ito ay we always start on time. Okay?
Kaya pag 7:45 talagang mag-start tayo, habol na lang yung iba. Kapag na-require kayo ng 10 minutes earlier, ibig sabihin meron tayong prerequisite or may mga preliminaries tayong gagawin. And malay ninyo, some of them ay Q&A na may prize, gano'n. Ayun. Sige, kung bibigyan ko kayo ng 10 seconds para mag-isip kung meron kayong clarifications or tanong. Yan. By the way, sabi ng professor namin, kapag ikaw daw ay tumutugtog sa church or kumakanta sa church at hindi mo alam ang music theory, ang tawag daw sa'yo ay instrumentalist or singer, hindi musician. Kasi hindi genuine yung pagiging musician mo kung yung principle behind being a musician ay hindi mo na achieve. For example, ang lagi kong ginagamit na analogy ang ginagawa ng mga nurses ay nag-check ng BP, nag-aalaga sa mga pasyente at iba pang mga ginagawa. Kayang-kaya natin gawin 'yon. Pero that does not mean na nurses tayo kapag alam natin yung ginagawa ng mga nursing without really understanding yung mga kabuuang ginagawa ng mga nurses. Yon. Alam lang natin gawin partially, pero hindi natin kaya yung kabuuan. Same with being a musician. So if we want to be really a bona fide musician, kailangan natin alamin ang music theory. Okay? At hindi lamang po ito notes. And kung naka-attend po kayo nung unang session natin, yung kick-off natin about sa music theory, may mga benefits of learning the music theory. Nagkakaroon tayo ng magandang language between our music team. Ang hirap kaya yung ang sasabihin mo, nagtanong yung gitarista, anong chord? Tapos ang chord mo ay B flat minor 7 plus 13. Ang hirap kayang sabihin yon. Pero pag meron tayong common language by just magsinyas lang tayo, ganyan. Anong key signature? Yan. But just by showing a gesture, alam na nila yon. Mag-sign ka na transpose or modulate, alam na nila yon na hindi natin isinisigaw. Hindi distracting yung communication natin. Ayun. Sige, kung wala na tayong mga tanong mga kapatid, let us open our camera at tayo ay mag-picture na. Ayan. Maraming salamat po sa ating lahat. Stop ko lang po yung recording.